Ito ay para dun sa mga bago nating followers na hindi pa natin natuturuan kung paano maglinis, ng tamang paglilinis at tamang pagsasaing ng tulingan Batangas version. Ang Batangas ay sikat sa masarap na sinaing na tulingan mga kaulam. Kaya hiwaan muna dyan sa may bandang dulo ng kaunti dahil di yan nakatali ang bituka. Di yan nakadugtong, di yan nakadikit. Tapos bubuksan ninyo din sa may hasang at unti-unti ninyong hihilahin pa ilalim ng kaunti. Kaunting massage para sumunod ang lahat ng bituka. At ang tulingan mga kaulam, kailangan ay sariwa ang inyong isasaing. At malalaman ninyo na sariwa kapag ang ganyang tiyan ay buong buo at hindi nabubutas. Kapag nabubutas na ang tiyan ng tulingan mga kaulam, ay nako, ingat na kayo doon. Tapos kapag ang tulingan ay sariwa, ang ginagawa ko mga kaulam, isinasama ko ang bituka at atay na napakasarap pag isinasaing ko. Tinatanggal ko muna iyan, pati yung itim na dugo at pati yung pinakaapdo sa dulo. May pinakaapdo pa yan sa dulo na tinatanggal ko at yun ay mapait. Ayan, yung pinaka nasa dulong kulay brown. Gayaan ang tamang pagtatanggal ng bituka ng tulingan. Huwag ninyong hihiwaan yung tiyan dahil pag pinirat ninyo maya-maya ang tulingan, lalabas ang laman sa tiyan. At sabi nila, kailangan daw tatanggalin o pipilutin ang buntot at may lason. Wrong. Wala pong lason ang tulingan hanggat iyan ay sariwang-sariwa. Kapag sabi ko nga sa inyo, kapag hindi na sariwa, nabubutas na ang tiyan niyan. O, tingnan ninyo. Tapos patuturuan ko ng matagal ng tubig ang loob ng tiyan at aking lilinisin ang pinagtanggalan ng hasang. Kailangan mawala ang mga dugo dahil yan ang malansa sa tulingan. Ganyan lamang ang paglilinis mga kaulam, walang kung ano-anong mga komplikasyon. Tanggalan lamang ng dugo, kailangan patuluan sa tubig para yung loob ng tiyan matanggal ang dugo. At yan, masamasahe lang sa loob. Tapos bibiyakin na ninyo sa gitna. Ganyan. Yan, hihiwaan ninyong ganyan. Kita ninyong pagkaganyang sariwa ang tulingan ay makunat-kunat iyang hiwaan. Tapos yan, ganyan, patulo lang sa tubig para mawala ang dugo sa loob ng tulingan. Ganyan lamang naman ang paglilinis. Begato ang sasabihin pa ng iba'y may mga lason, wala pong lason ang tulingan. Ang tulingan na may lason mga kaulam ay yung mga 6 months nang nakaimbak sa storage. Tapos nilalagyan nila ng food color na blue para pag inahon nila ay maganda pang tingnan at saka parang mukhang sariwa. Bakit nila iniimbak ng 6 months sa storage mga kaulam ang isda bago nila ibenta sa Maynila? Tinitingnan nila kung kailan walang isda, kung walang labas ng isda at doon nila ibebenta para mas mabenta nila ng mahal gayon. Alam ko yan mga kaulam, business namin. Simula bata pa lamang ako ang isda kaya alam ko ang mga technique ng ibang mga magtitinda. At doon nag-uumpisang magka-allergy ang tulingan kapag ka mga 6 months na yung nakaimbak na may yelo o kaya naka-freezer na yan. Doon nag-uumpisang maging makati. Pag niluto ninyo, makati na. So, ganin niya. Naglagay na ako ng tuyong kalamyas sa aking kaserola. Tapos, yung hiniwang tulingan, lalagyan ko ng asin. Imamassage lang ng kaunti para pumasok ang asin sa loob. At inyo lamang pipiratin ng ganyan. Huwag kayong matatakot piratin mga kaulam. Sadyang ganyan ang pagsasaing ng masarap na tulingan. Actually, sasabihin ninyo, marami ang asin. No, kakaunti pa yan compare sa ibang nagsasaing ng tulingan. Ang iba talaga para mas masarap, mas marami pang asin ang ilalagay nila. Dahil yan mga kaulam ay pakukuluan naman ninyo ng 2 to 3 hours sa mahinang apoy. Ganyan lamang pirat-pirat, lagyan ng asin, tapos ipapatas lang ninyo sa kaserola na may kalamyas na tuyo. Kung walang kalamyas na tuyo, kahit yung mamasita na powder na sinigang sa sampalok, pwede iyon ilagay ninyo. Pwedeng sampalok na sariwa. Tapos mga kaulam, ang iba naglalagay ng taba ng baboy sa ilalim ng kaserola doon sa may kalamyas. Ako syempre hindi pwede dahil bawal sa akin ang baboy. So ganyan lamang, asin, tubig, wala akong iba pang spices na inilalagay. Tapos pakukuluan lamang yan mga kaulam ng 2 to 3 hours sa mahinang apoy. Una, malakas. Tapos, pag tumagal na, mahina na laang. Tapos, ang tubig niyan, mga hanggang ganyan. Lagpas ng kaunti sa tulingan or kasing pantay ng tulingan. Yung atay naman, ilalagay ko niyan pag malapit ko nang hanguin ang aking tulingan. Bow.